Look at this. Oh my God. Oh. Pinipilit kang gumanda yung panahon. For 280, hindi ko na-expect na ganito kalaki. Foggy na siya. Ayan o. So meron tayong queen size bed dito. And then may tables and chairs. So ito is yung ating ticket para bukas. Hello guys, it's me again, Mark Paragas, and welcome back to another Baguio travel vlog. And guys, I'm so excited kasi for today's video, tayo ay aakyat ng Atok, Benguet. For sure naririnig nyo na yan kasi medyo sumisikat na siya sa mga Pinoy, kaya marami na rin umakyat doon and marami na rin nagvo-vlog. I think after pandemic, naging mas open siya sa mga turista, kaya yun yung pupuntahan natin. Actually, alam nyo ba, ngayon lang ako nakapag-decide, like during my stay here sa Baguio, na why not umakyat ako ng Atok kasi may mga nakikita ko sa Facebook na nag-o-offer ng Atok tour, may sasakyan naman ako. Tapos, pag-check ko, like pag-search ko, parang mas maganda sa Atok ang sunset view plus pinakamaganda ang sunrise view. And naisip ko rin na ano kaya yung option or pwede kong gawin para ma-experience ko pareho. So ang ginawa ko, mag-overnight tayo sa Atok. And good thing, kausap ko si Shane. Si Shane kasi Galatin, di ba? Nakapag-Atok na siya and may nirecommend siyang transient sa akin na doon lang din sa Atok. So bali ang magiging biyahe natin guys from here sa Baguio, bali 1 hour and 45 minutes up to 2 hours. And then iiwan muna natin yung mga gamit natin dito sa accommodation natin kasi naka-check-in pa rin tayo. Kasi nga di ba sabi ko, dito ko lang siya na plano yung pag-akit ng Atok. Tapos we'll see kung ano yung expect natin doon, kung gaano kaganda ba ang Atok, kung ano yung gandang ibibigay sa atin ng Atok. And partida, wala akong jacket. So siguro, since doon naman tayo mag-i-stay, masasakyan naman tayo, magkukumot na lang siguro ako. Bahala na, kaya ko namang gawa ng paraan yan. So anyway, ito lang yung mga dala ko, yung laptop, tapos yung mga gagamitin natin, papalit ng damit, and so on. Tapos kailangan muna natin magpagas dahil maubusan na tayo ng gas dito, and kailangan din nating bumili ng mga kakainin natin kasi baka bilang pagdating ng gabi wala na tayong masyadong makita na kainan. Siguro mga tinapay lang since nagda-diet nga tayo, di ba? Mga biscuits, ganyan. Tapos, ano pa ba? And then, syempre, papakita ko sa inyo yung dadaatin natin kung gaano kaganda. And plus, meron na rin ako nakitang isang restaurant or kainan, siguro halfway ng Baguio at saka ng Atok. Doon tayo magla-lunch or late lunch kasi nasa 1:40 PM na. So yun, nag-decide ako umalis ng hapon kasi ang check-in naman natin is between 2 PM to 5:30 PM. So papakita ko sa inyo syempre yung kung ano yung pag-i-stay din natin at kung ano pang pwede natin makita. First time ko, kaya ano pa hinihintay nyo? Tara na! Alam nyo guys, one thing I noticed dito sa Baguio, kapag nagdadrive ka, walang sasakyan na mabilis magpatakbo kasi ang daming intersection. Plus, kapag may pedestrian, may tatawid, ay day, kailangan mong tumigil. Ganun ka-disiplina yung mga sasakyan dito. Dahilan ng bawat tagumpay sa bawat umaga at bawat sablay, empinatics, hindi ko makakaya kung walang suportan yot saya. Sa bawat airport at bawat lugar, bitbit ko pagmamahal yung tunay. At habang may mundong pwedeng lakbayin, kasama ko kayo, mga ngarap pa rin. One more day, one more flight, keep on chasing every light. Alright guys, so after 40 to 50 minutes na pagbabiyahe, nandito na tayo sa isa sa mga restaurant dito lang along the highway. Ayan, yung tinatawag na Atok Roadside. So wala na masyadong tao. Tara, pasukin natin. Kunin ko itong pork chop combo mo. Sarap po. Ayos sila. Thank you. So, walang katao-tao, walang guest, ako lang. Ayan,
So guys, grabe. Alam niyo ba yung paakyat dito? Mas mataas na tayo sa Baguio. Tapos, ang maganda dito guys, yung kalsada nila, napaka-develop. Like, patag. Tapos, may mga part na maluluwag, pero mas marami yung part na one lane lang talaga. Like, magkasalubungan. In fairness nagustuhan ko yung ganito, yung mga road trip na ganito. And I think going to our accommodation right from here, siguro mga 20 minutes na lang ata. A few moments later. Grabe guys, for 280, hindi ko na-expect na ganito kalaki. Ang laki niya. Loko, yung hawak ko. Ang dami niya. So bali, umorder tayo ng pork chop. So bali, may pork chop, may itlog, may rice, tapos may pansit pa. 280 lang dito guys. Tapos may kasama ng sabaw. And then, buti na lang meron silang 1 liter na bottled water. Kumuha tayo ng dalawa. Hindi ko lang alam kung magkano ito. Wala. Parang mas feel ko lang kainin yung pansit. Tingnan natin yung sabaw. Para siyang sinigang na hindi sinigang. Kakaiba yung lasa niya. Para lang siyang sabaw na nilagyan ng paminta na may konting tamarind. Ganon. Pansit tayo. Umuusok pa. Ayun. Thank you po. Ayan. Para sa mga langaw. Hindi ako naglalagay ng kalamansi sa pansit. Ewan ko ba? Nag-iiba pa lasa ko. Parang this time kailangan natin maglagay. Wala kasi walang lasa. So nilagyan ko ng lime. Nagkalasya siya ng konti. Alam niyo yung pansit na hindi masyadong nilagyan ng toyo. Ganon. Kahit ng mga pampalasa. Ganon siya. Bland yung lasa niya. Kaya kailangan niyo ng lime or kalamansi para mag-asim konti. Siguro ubusin lang natin itong pansit tapos papatake out ko to. Fairness naman sa pansit nila, may carrots, merong sitaw, tapos may pork din naman. Alright, so we are done. Siguro for the pansit, I'll give it 7 out of 10. Okay, so tikim lang tayo ng pork chop. Kulit to. Parang pork strip siya. Tikman lang natin. Ayan. Umusok po. Parang masarap siya sa gravy. Ganon. Or ketchup. Ay, may ketchup sila dito. Okay naman siya. Para siyang di ba may chicken strip? Ganon. So yung pork chop nila parang ginawang pork chop strip. Malasa naman, in fairness. And syempre, since may pagka pork chop to, mas masarap siya with rice. Pero hindi ko makakain yung rice. Promise. So ito take out na lang natin, ha? Isa pa akong pork chop. Lutong-luto naman siya. I'll give it 8 out of 10. So at least, parang feeling ko kasi wala tayong makakain paggabi doon sa accommodation natin. Ito na kakainin natin. Okay? Maano lang, ang daming langaw. Sana meron silang yung gumaganon. Be, take out. Take out pwede. Sa box ko, sa cellophane na lang. Sa may box. Ako, pero may additional. Magkano? Di po. Okay lang, pati ka rin ha. Take, bill out ka rin. Ang maganda dito, meron silang lababo. Meron din silang CR. Alam mo, ang bilis ko ng ang bilis ko ng mabusog. Ayan, abangan nyo. Ayan pumapayat na ako. Sabi ko sa inyo pag ginusto ko talaga, gagawin ko. Pag medyo tinatamad, alam niyo na. Pero hanggang lang tayo, siguro hanggang mag-flat lang yung chan natin. Hindi yung tipong ganun na yung butot balat na ako. Ayoko nang ganun. 385. 385. Kasama na ito. Yes po. Cellophane po sir. 385. 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
Ha? May page po kayo, sir? Meron YouTube. Mark Paragas. Pakita ko nga may mga sticker kayo dun, no? Hindi ko dala sticker ko, eh. Tingnan niyo. Mark Paragas. Sige, follow ko naman, sir. Thank you. 1, 2, 3, 4. May 5 pesos po, sir. Sige, okay din yan, Ken. Marami rin kumakain dito. Pag yung mga market lang. Depende po. Kasi ngayon, depende sa ano mga. Sir. Kasi ngayon, mababa yung dulo, medyo slow pa. Lalo, magsimula po ng ano. Thank you. Start nung nagmahal yung crudo. May kurudo. Lalo nung dati nito po pa, hanggang tapon meron. Parang walang break lang ito. Ayan, sige. Thank you po. Let's go. Thank you. Yeah, so nag-take na tayo guys. Charan! Hello, grabe na busog agad ako. Nakakatuwa, foggy na siya. Ayan o. So dito lang yan again sa Atok roadside. In fairness guys, okay yung mga food nila. Tapos sabi ni Kuya, nung tinanong ko kung marami ba kumakain, medyo naging matumal nga daw simula nung nagkaroon ng issue sa fuel kasi nga syempre nagtitipid yung mga tao, hindi makaakyat dito kahit may mga sariling sasakyan. So bali yung bill natin nasa 385 ganon. Para pili ko nasa 50 pesos siguro yung tubig. So anyway, we are done here. O yung daming mga gulay binababa nila. So check lang natin ulit yung ating accommodation kasi wala masyadong signal sa loob. Wala. Nawala yung signal. Waze. Ay, nandun pala sa loob. Sige, wait lang ha. In fairness, mabait si Kuya. Siya yata yung cook kasi iba yung suot niya eh. And yun lang masasuggest ko. Maglagay sila ng mga ganon, yung umiikot na para sa langaw. Ang dami langaw. Kasi baka may mga maarte, ganon. Tayo okay lang naman basta wag dumapo sa pagkain natin. Oh my God, walang signal. I think dire-diretso lang naman ha. So sige, magana tayo. After this, check-in na tayo sa Northern Blossom Flower Farm. Okay, dire-diretso lang. Malapit na. So tara, biyahe na ulit tayo guys. And if ever maglo-long drive kayo or nag-rent kayo ng sasakyan with driver, parang ito yung halfway. Actually hindi, parang 30 minutes na lang nasa na tayo. Nasa farm na tayo dun sa accommodation natin. So sige, yun lang. And don't forget, water and ano pa ba? Make sure na naka-condition kayo kasi guys, grabe. Natawa ako kasi ako mismo nahihilo sa daanan, zigzag. Grabe yung pagka-zigzag niya. Tapos ang nangyayari kasi may mga kasabayan ako sa likod. So syempre kailangan kong bilisan ng konti. Ayan, nahihilo si Akla tuloy. Nahihilo sa sariling sasakyan, no. Tapos ayun, try nyo. Nakakawawa naman kasi sabi nila naging matumal nga dahil nga sa issue sa fuel. Pero guys, kung i-check nyo yung roadside sa Google Map, meron silang 4.9. Hindi ko lang nag-gets yung lasa ng libreng sabaw. Tapos yung pansit, medyo may pagka-bland. Tapos okay yung pork chop. Pero yung in-expect kong pork chop kasi, yung pork chop na alam nyo na, yung favorite ko at matitikman ko siya next month. Si Shane, pinagluluto ko lang ganun pagpunta namin sa bahay nila. So yun lang, sige. Tara, biyahe na tayo. And see you guys later. Kung feeling mo, ikaw lang mag-isa, tumingin ka sa paligid, may pag-asa pa. Life is short, don't waste another day. Halika na, tara na't lumayo muna tayo. Enjoy life, live life to the fullest, and treasure every moment. You will never be this age again, so do what makes you happy. Malapit na tayo, parang mga 4 kilometers na lang, nandun na tayo sa accommodation natin. And tumigil lang ako dito sa may parang pinaka-laybay nila kasi ayokong nagsasalita tapos nagda-drive or nagba-vlog. More on views lang tayo, di ba? Kasi nga pasigzag to, so doon lang tayo sa safe side. And guys, look at this. Oh my God. In fairness guys, from the restaurant, paakit pa pala siya. Tapos nahihilo talaga ako. So ang ginagawa ko, pag may nakita akong sasakyan sa likod, babagalan ko para mauna sila, para chill lang yung takbo natin. Ayoko nagmamadali kasi nahihilo ako. Pakita ko sa inyo. Grabe yung fog guys, oh.
Yes. Parang feeling ko, ito kasing clouds, di ba? Feeling ko mas mataas pa yung Atok. I mean, sa Atok na ata siguro tayo, yung accommodation natin. Pero hindi, nasa 4 kilometers na lang. Ito guys, so, may pagka rice terraces. May mga greenhouse din sila, oh. Nakakatawa. Alam niyo yung gusto ko? Parang gusto kong kumausap ng lokal dito kung anong month yung anihan nila ng mga gulay. Kasi gusto namin si Shane guys, parang maki-lokal. Yung local life na makikiani kami ng mga gulay. Kasi sabi niya, meron daw ganung tour dito sa Atok na may mga i-invite sila tapos tuturuan kayo kung paano yung pag-ani and then yun, tutulong lang kayo. Oo nga no, pero hindi ngayong month, hindi ngayong May. I think that will be siguro mga December, January, Feb, mga ganun daw. Grabe, I'm loving the view. Para ako nasa Sapa, Vietnam guys. Natutuwa ako, parang kapayat ko na. Okay, so sige, yun lang, pinakitaan ko lang kayo. And currently guys, nasa 4:25 PM na. And yung accommodation natin, mag-a-allow lang sila ng check-in hanggang 5:30. From 2 PM to 5:30 PM. So, akit na tayo. Tapos, ine-expect ko kasi guys, merong sunset. Looking at this, parang wala. So actually okay na yun. Okay yun kasi ang pakay naman talaga natin is yung sunrise. Kasi nga dito sa Baguio or sa Benguet, madalas umuulan ng hapon. Buti na lang ngayon, hindi umulan. Pero kumukulimlim talaga siya. Tapos paggabi, magkikilir na ulit hanggang umaga, maganda yung panahon, maaraw, tapos sa hapon, ganun ulit. So anyway, that's it. Hindi ko na alam kung nasan tayo kasi walang signal pala dito guys. Yung biyahe pero I think meron namang wifi dun sa accommodation natin. Bali, naka-offline map lang ako. So yun yung mga dapat yung expectation at saka dapat paghandaan. Okay? So tara, let's go. May langaw. See ya! Beautiful rooms and city views, pero mas mahalaga ang moments na true. Street food nights and luxury dreams. Life is brighter than it seems. Sa bawat vlog na ginagawa ko, sana may pusong natutulungan ko. Para sa mga taong naliligaw, may dahilan pa ba? Ay kuya, saan yun sa may accommodation ng Northern Farm? Doon din? Tanungin niyo po sa registration area. Okay po. So guys, nandito na tayo sa Northern Blossom Flower Farm, which is nandito rin actually yung ating accommodation. Ayun, ang daming flower oh. So may parking sila dito. And dito tayo sa registration area muna. At naabutan na tayo ng ulan. Buti na lang meron tayong payong. Ayan. Tara. Ay, hello po. Naka-check-in. Mark po. Isang yun na lang po. Ilan tayo? Dalawa? Isa lang. Isa lang? So may balance kayong 750 siya? Apo. Plus yung entrance fee na 250. So, As okay. Kuya, anong oras nag-start yung flower farm? 6 o'clock. Pero pag nakastay dito, pwede. Pwede po pero hanggang 5:30 lang sir. Kasi magko-close na siya. Alright guys, so nandito na tayo sa transient sa ating room and in fairness naman, okay siya. Tapos good for to. Wait lang Tagdaanan na naman kasi. Nakuha ko lang siya guys ng 1,500. Yun na yun, good for 2. And then, yung pinaka entrance sa flower farm is 250 pesos on top of the room rates kahit dito kayo nakastay. Okay? So, room number 1 tayo. Pakita ko na sa inyo agad kasi wala masyadong gawa. Pag open nyo ng door, ng main door, ito agad sa kaliwang side, yung toilet and bath. In fairness, amoy albatros. O, diba? So, may toilet, may bidet, may sink, tapos shower area. And for sure, alam ko meron tong hot and cold shower. Alright, so may bintana tayo. Nasa second floor naman tayo. Okay, tapos na tayo dito. And then, may TV guys. Hindi ko lang alam kung anong siguro local channel. And then, ito lang siya agad. So, meron tayong queen size bed dito. And then, may tables and chairs. Tapos, may complimentary coffee na siya. O, diba? Tapos, may mugs.
may kettle, and then merong cabinet. Ayan. So, empty cabinet, of course. What is this? Okay, pampabango. And what else? Okay, so meron ditong remote ng TV. What is this? On. Oh, okay. May emergency light. Ay, ito pala yung emergency light. Ito ata is, I'm not sure kung bakit may ganyan. Okay, off natin. And then, ito ang ating view. So, dito naman, this is, actually, hindi pala aircon to guys. So, walang fan. Hala. So, open lang natin yung bintana. Ayan. So, house rules tayo. Meron silang Wi-Fi. Hindi ko lang sure kung gaano kabilis. And then, ang curfew guys is 9 p.m. So, you can explore buong Atok. Basta 9 p.m. Front gate will be closed. And then, checkout time is 12 noon. Again guys, ang check-in time is between 2 p.m. to 5:30 p.m. Kasi ka-time nila yung mismong farm. Okay? So, ito yung tinatawag pala na NB Transient House. This is the, ano yung N ulit? Palagi ko nakakalimutan to. Yung N. Ayun, Northern Blossom Transient House. Kasi ito na rin yung Northern Blossom Flower Farm. Okay? So, no smoking in the room. Turn off the lights when not in use. Cooking is not allowed. And any issue sa room, i-report lang. Pets are not allowed. Please take care of your keys. Lost keys incur a replacement fee. Do not use the towel as bath mats. We will provide extra bathroom mats. Okay. At in fairness guys, oh, ang cute ng towel nila. And kulay blue yung kanilang blanket. So ito lang siya ha. Okay, next. Guests are advised to secure their belongings. Management will not be liable for any loss. And keep your room tidy and please dispose of your garbage properly. Okay. Corner pala tayo guys. Ayan o. Corner room. So ito yung waiting area. I'm not sure kung saan yung ano. Ayun, exit daw. Exit only. So I guess nandito yung entrance. Baka ito. Tapos look. Oh, pinipilit niyang gumanda yung panahon pero ayaw. ganun yung feeling. Pero anyway, maganda yung view natin dito in fairness. Tapos syempre tomorrow we will explore Atok, yung mga common or sabi nating tourist spots dito. Actually napakalapit lang ng mga tourist spots. It's more on yung mga tourist spots dito, it's more on ano lang, viewpoint. Yung view nyo lang is yung mountains, tapos sunrise, and then ano pa ba? Yun lang ata. So anyway, medyo mainit. Kakayanin kaya natin dito. Walang fan. At saka grabe guys, grabe yung langaw. Tapos doon din sa may sasakyan, yung isang sasakyan doon, nilalangaw na. So yun lang. Mahangin naman. Pumapasok guys yung hangin. Kaso, parang siya-suggest nila na i-close kasi ngayon mga langaw pumapasok. Ayun, lumilipad-lipad. And then, meron silang ang langaw. Oh. So, tama nga yung ginawa natin. Nag-take out tayo ng food para may food tayo mamaya. So, I guess, hindi na tayo makakalabas kasi umambon. Kasi baba muna tayo, kunin lang natin yung ating ibang gamit. Uy, naka-ano sila? Naka-Starlink. Ayun o. Pero, narinig ko kasi habang nag-check-in tayo, ano daw, sabi ni Kuya, umuulan. Totoo nga naman, ang Starlink kasi guys, malakas siya kapag clear yung sky. Pero pag mga bagyo, ulan, humihina siya, expect nyo. In fairness, malakas yung hangin. Masarap yung hangin na pumapasok. So anyway, that's it! Haha! So ito is yung ating ticket para bukas. Northern Blossom Flower Farm for 250 pesos. Please surrender this stub at the entrance. Alam nyo, kasama nito, yung 250 ninyo, may complimentary free coffee, free bread. Okay, tapos yung entrance. Ito kwento ko pala. Si Shane kasi nag-suggest na mag-transient ako dito. At least, malapit na ako sa
sa Flower Farm. Tapos, napag-usapan namin, sabi ko, anong oras ako kailangan gumising para ma-witness ko yung sunrise? Sabi niya, since naka-stay tayo dito, baka pwede tayo papasukin ng as early as 5 to 5:30. Ang sunrise kasi guys, pag-check ko, nasa 5:24 a.m. So, edi na-excite ako. Tapos yun, ang ending, tinanong ko si Kuya, hindi daw. Hindi daw pwede kahit naka-stay tayo na magkaroon ng early access sa may Flower Farm. So, as early as 6 a.m., yun yung pag-open, dun pala tayo papapasukin. So, gagawin natin bukas, maghanap tayo ng spot dito within the road, mga viewpoint kung saan makaka-witness tayo ng sunrise, which is meron kasi. Ang hindi ko lang alam kung anong oras nagbubukas yung kanilang gate. Kung nagsasara siya ng 9 p.m. yung pagbukas para pwede tayong umalis na at least 5 a.m. Oo nga no. Okay, so wait. Meron pala silang tissue, meron silang dental kit, and that's it. Sana lang malamig mamayang gabi. Okay, so yun muna. And then, kunin ko lang yung ibang gamit. Ay, sige! Ano tayo sa baba? Explore natin yung baba. Kunin ko na rin yung ating ibang gamit. Okay guys, so ito yung room natin, number 1. And dito lang sa gilid may fire extinguisher. Merong mga panglangaw, lamok. Ayan, good thing. Tapos meron ditong walis. Ayan, tapos 2, 3, 4. And then, may water dispenser. Good job. Okay, baba tayo. Ayan. So ito siya. Ay, ito pa pala, take note, they are closed every Sunday. Okay? Tapos, we don't accept photo shoots and pre-nuptial during Saturdays and holidays. Ito yung mga rates nila guys. So for the rooms, ito, message nyo na sila. Lalagay ko yung number nila dito guys. Para ma-message nyo sila. Ay, hindi pala. Nakontak ko pala sila sa sa Facebook. So meron silang couple room which is yung kinuha natin for 1,500. Meron silang may pull-out bed for 3 packs. 1.8 upper house with 3 rooms for 10 packs nasa 5,000. Lower house A and B 4 rooms 10 packs 5,000. 2 rooms 8 packs 4,000. So I think parang yung katulad sa taas. Sa taas is 4 rooms eh. So kaya nyong i-occupy yung buong floor. Depende sa head count. At yung gate nagko-close ng 9, no? Yung gate po, nagko-close ng 9? Anong oras po nag-open? 5 po lang. 5 kaya na? Okay. Tapos, since nakastay dito, wala bang early access dito sa Flower Farm? Meron naman, depende sa inyo. Kung makita na yung daan, basta may staff na sa gate, kasi nakain po nga. So, Pwede na? Okay. Thank you po. So, yun. Balitaan ko kayo. Bukas. Tara, kunin natin yung pagkain natin. Sige, ang tapang natin, di ba? Paambon pa more. Wala na, pinasok na ng langaw. Si Diana. Let's go. Hinihingal pagkagdaanan talaga. So anyway, lumakas na yung ulan guys. And in fairness, pumapasok ang hangin na dito, malamig. So yun lang. Bala ko pa sana mag-coffee like mag-cafe. Malapit dito. Pero I guess, baka wala ng chance. And currently guys, it is 5 o'clock na. 5 p.m. Tapos ayun, na-confirm ko kay ate, 6 a.m. yung open nitong Flower Farm. Pero kapag meron ng staff dun sa mismong gate, kunyari mga 6 pa lang, pwede na kayo pumasok. Ito kung naka-DIY kayo ha, kung hindi kayo naka-stay dito. Pero tayo daw, pwede na. Possible baka pwede na. Basta may tao na dito. Hiningal ako. Pero siguro bahala na bukas. Okay, so yun lang muna. Sige, kwentuhan tayo mamaya kung ano pa yung mga mapapansin ko dito. See ya later. 2 hours later. Alright guys, so ayan, kakatapos lang natin maligo. Nasa 6:54 p.m. na. And medyo biglang nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Kasi nagpaambon tayo, di ba? So naligo lang ako para at least may masmasan tayo. And gabi na, madilim na. Napakadilim ng paligid. Actually guys, alam niyo ba, lalabas pa sana ako kanina from 5 p.m. to mga 6:20. Umulan, ang lakas ng ulan. Tapos nag-clear na,
Tapos binabalot na naman ng fog yung buong kalangitan. Buong paligid pala. Sorry. So ayun, hindi tayo lalabas. At saka nakita ko yung mga coffee shop dito guys. Usually mga 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. hanggang ganun lang. Pero yung mga restaurant, ang pinakamatagal ata meron ako nakita 9 p.m. Ayun. So ang ending, buti na lang may takeout tayo. Busog pa naman ako guys. Baka biglang umabot pa yun bukas. Tapos bumili rin ako ng chips. So may nadaanan tayo guys na isang sari-sari store while we are on our way here sa Atok. Ayan. Tapos bumili rin ako ng bottled water. Meron pala silang dispenser. So at least alam nyo na kung ano yung mga pwede nyo dalhin. Ano yung expect nyo pagdating dito. And you will see tomorrow kung ano pa yung mga pwede natin idagdag. Ayun guys, actually if I were you, kung gusto nyo mag-overnight dito sa Atok, karamihan kasi sa kanila guys, via Facebook or text ata. Kung gusto nyo magpabook, wala sila sa sa Agode. So anyway, yun nga guys. Check kayo sa Facebook if you are interested na dito magstay sa Northern Blossom. Northern Blossom ba? Ito na naman tayo. Nakakalimutan ko talaga palagi. Northern. Ayun, Northern Blossom Flower Farm or Transient House. Bali, message na kayo sa Facebook. Lalagay ko dito yung Facebook page nila para pwede nyo silang i-message, okay? Tapos ito pa pala guys, nasabi ko sa inyo na napakaraming langaw dito, di ba? Like, dun pa lang sa may road. Ano yun yung restaurant? Roadside. Ano pala, may reason pala kung bakit maraming langaw dito. Parang yung pataba ata nila or may nilalagay silang something sa mga halaman or sa mga tanim nila. Kaya langaw season, parang ganun. And sabi nila Shane, nung pumunta sila dito, wala naman daw ganun. Check natin kung bakit. Oh, tama ako. So bali guys, sabi dito, ang langaw season, may ganun no. O panahon ng pagdami ng langaw sa Atok ay kadalasang nangyayari tuwing ikalawang quarter ng taon, which is April hanggang June. So May ngayon, di ba? Nakasabay ng pagsisimula ng tag-ulan. Okay. Bakit sila dumarami? Ang combination ng ulan at ang paggamit ng mga organic pataba sa mga halaman at gulay ay nagbibigay ng perfectong condition para dumami ang mga ito. Galing. So, yun pala yung reason, guys. Kung maarte kayo, nakakairita siya. Yung mga langaw, lalo na kung nasa restaurant kayo. Kasi nga ang dami, unless dapat may, sila, yung propeller, ganun. Or at least pantaboy. Tapos dito, sa accommodation natin, meron silang baygon. So, yun pala, nakakatawa. So, yun ha. And if you want yung talagang pinakamalamig na season dito, I guess December, January, February. Tapos, hindi ko pa na-check kung anong weather ngayon. Weather today. Today is nasa 19 degrees. Ay, nag-update bigla. 15 degrees. Kaya pala lamig na. Sorry naman guys kung kunyari may accommodation tayo tapos walang aircon. Nag-i-inarte agad tayo. Pero nung na-try ko na, doon ko lang napagtanto na okay naman pala. And now, dito sa Atok, di ba pagpasok natin, walang aircon, walang fan. So nag-i-inarte na agad tayo, di ba? Sorry na. So ngayon, napagtanto ko na ang lamig pala ng simoy ng hangin. Tapos ang tahimik. Like, kuliglig yung mga naririnig ko, mga insekto. Feeling ko, pag umilik ako, buong barangay. Grabe. Nakakatawa naman dito. Kaya kailangan natin gumising guys ng umaga because check natin kung makakalabas na tayo ng 5 para pwede tayo makapwesto doon sa isa sa mga highest point dito. Nakalista na yun eh. Kaso na yun. At saka nanonood ako ng mga things to do in Atok. Dami pa rin tao sa labas. Piling ko yung mga nagtatrabaho dito. At saka yung guard kasi nga hanggang 9 PM dito yung gate. Guys, yung internet, hindi siya pang download, pang upload, kundi pang social media lang siya. So ang ginagawa ko guys, ganito ha. Since ang pag-akyat ng Atok natin or pag-akyat natin dito sa Atok ay biglaan, search kayo ng mga things to do in Atok, tapos lahat ng mga pangalan ng mga activities na yun or attractions, lagay nyo sa Google Map. Tapos sa Google Map, pwede kayo mag-add ng destination para at least alam nyo yung pagkakasunod-sunod. Kung gusto nyo from here sa accommodation, unahin nyo muna yung pinakamalayo tapos pabalik na lang ulit. Ganon ha. Tips kayo sa inyo. And currently, nasa 7:06 PM na. So I guess yun lang muna. Kailangan din natin matulog na maaga kasi nga gigising tayo na maaga. Tapos siguro chichibog lang tayo. Hindi na siya okay yung pork chop pag malambot na.
Itlog. Grabe, isang subuan ng itlog. Nakita nyo kung gano'ng kalaking bunganga ko. Nandun pa rin yung lasa ng pagka-pork strip niya. Pero yun nga rin, parang pinaka-breading niya, medyo malambot na. So guys, kung nagbabalak kayo umakyat dito sa Atok gamit ang sasakyan ninyo, make sure na mag-iingat kayo sa pag-drive ha. Huwag kayong magpasaway. Tapos, i-condition nyo yung sasakyan nyo, pati dapat kayo. Kasi nakakahilo siya. Nahilo ako because pag nag-turn, dahil nga lang sa kasunod ko, pero mali ano naman, tagap ko naman na mali ako. So, minsan binabagalan ko. Ang ginagawa ko, pag may nakikita kong space kung saan ako pwedeng tumambay muna, pinapauna ko sila para chill lang yung pag-drive natin pag-akit dito. And okay yung experience na to. Though hindi ko pa na-experience totally yung kung ano yung mga attractions dito sa Atok, pero yung pag-akit pa lang guys, masaya. Packet ka ng packet, nakakatuwa. Okay din mag-isa tapos sound trip ka lang. Though malungkot, pero sa inyo malungkot, pero kung sanay kayo na mag-isa, go for it. Kaya nga sabi ko, kayang-kaya kahit solo pa. Yun yung pangalan guys ng isa sa mga song na i-release natin anytime soon. Okay, so again, that's it guys. Thank you sa pagsama sa akin sa pag-akyat dito sa Atok at saka pag-stay dito sa Northern Blossom Transient House. So at least may idea na kayo kung saan kayo pwede magstay. Basta Google Map is the key. Hanapin nyo lang or i-search nyo lang Transient House in Atok. Lalabas na yan. Kaya naman kung mismo kayo o pupunta dito sa Baguio or sa Atok or may kakilala kayo, please share and like this video. And kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin not only here sa Atok, Benguet, at sa mga susunod pa domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and feel free to join us as well sa ating MPNatics official broadcast channel para sa mga real-time ganaps, updates, announcements, seat sale, at sa mga travel plans kasi malay nyo, magkasabay-sabay tayo. Okay? So, that's it guys. Enjoy life. Live life to the fullest. Enjoy every moment. Because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow. Good night mga ka-MPNatics.